Naniniligado ngayon si VP Sara dahil mayroon pong bubuksan sa kanya ngayon na posibleng itong, kumbaga, ito po yung magiging rason kung sakasakali na totoo yung mga paratang sa kanya, malalaglag po siya o matatalo po siya sa impeachment. So ito, pag-usapan po natin ngayon itong delikadong sitwasyon ni VP Sara dahil may bubuksan nga pong malalaking sekreto ngayon. Especially, itong kanyang bank accounts. Titingnan. Siyempre, kapag kaganyan, kahit ka pa magtago dyan, malalaman pa rin po yan. Matitrace pa rin po talaga yan. So, magkakaalaman kung magkano yung laman. Kasi kung bilyon-bilyon yung laman nun, naku, yari. I-questionin po yun. Di ba? Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Rekta po tayo mga sangkay. Ito po yung malaking problema ngayon ng ating Vice Presidente. Kasi, bank accounts daw po ng ating VP, posibleng busisihin. Ito pa naman po yung tinatago-tago na nila noon pa mga sangkay na gustong pabuksan ni Trillanes. So pagka dumaan sa impeachment trial, no choice sila dyan kundi buksan. Posibleng bulat-latin ng Kamara ang bank account si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng impeachment complaints laban sa kanya. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, hindi ba ito labag sa bank secrecy law? Jiggy, ayon sa House Committee on Justice, hindi sakop ng bank secrecy law ang impeachment proceedings. So yes, pwede po nga busisiin ang bank accounts ni VP Sara. Tsaka bakit naman hindi rin kailangan, bakit naman itatago pa yan kung wala naman pong kailangan, wala naman pong kalokohan, di ba? Pero kung mayroon talagang bilyong-bilyong laman yun, magpe-question po talaga yun. Teka lang, saan nanggaling? Diba? Bakit biglang bilyonaryo? Kung totoo, ha? Isa nga doon sa mga inilatag na grounds sa impeachment complaint yung biglang paglobo umano ng mga ari-arian ng bise. Ayon nga kay Congressman Terry Ridon, mula po 18 million pesos daw noong 2008 naging 88.5 million pesos na ito noong 2024. Yung bank secrecy law po kasi ay yung nagpoprotekta sa detalye ng bank deposits ng isang individual. Ibig sabihin, hindi po maaaring basta-basta ibunyag ang eksaktong laman ng bank account, account number, o yung mga transaksyon sa bangko nang walang pahintulot ng may-ari o ng korte. Pero meron pong exceptions dito at gaya nga po yan ng impeachment. So, kapag hindi naman sa impeachment, dadaan, hindi mo pwedeng buhay kanyang. Pero kapag idaan na sa impeachment trial, lalong-lalo na po pagka Vice Presidente, kasi ang mga nai-impeach po mga sangkay, kung hindi ako nagkakamali, Presidente, Vice Presidente, Ombudsman, yung pinakamataas sa Supreme Court. No? So, yun po yun mga sangkay. Pero ang problema naman dyan sa mga nag-aakusa kay VP Sara, kung hindi rin po totoo yung kanilang mga paratang. Kasi kung walang katotohanan dyan, tapos sila. Talo sila dyan. Lalo po silang lulubog dyan. Pero kung totoo yung kanilang paratang na may something na tinatago pa po sa mga bank accounts ni VP Sara, delikado po dito si VP. Pero Jiggy, paglilinaw ni House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro, pwede lang pong buksan yung bank accounts kung magmomosyon ang mga complainant na ipasubpina para makuha po yung mga dokumento. Siyempre, gagawin talaga nila yan. Sila dilima po yan eh. Lahat po ata ng mga sangkay, gagawin nila para magkabukingan lang kung ano talaga yung totoo. Rito ang pahayag ni Congresswoman Luistro. There are complainants. If they will be filing a motion for the issuance of the subpoena duces tecum,
that is with regards to the relevant documents, no? And even ad testificandum. The attendance of significant witnesses. We will be acting on their motion. Jiggy, para naman din sa political strategist na si Ronald Llamas, mahalagang masilip yung bank records ni VP Sara. Narito ang pahayag niya sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH. So, yung release ng bank accounts can be a game changer. Can be a game changer. Alam nyo bakit game changer? Kasi matagal na po yan inaakusa ni Trillanes na meron nga daw po dong sandamakmak na pera na nakakalula. Billions daw po. Yung nasa loob ng mga bank accounts ng mga Duterte. Yun po yung kanilang, yun po yung binabato ni Trillanes. Noon pa mga sangkay. Kaya nga po, di ba, dati nakikipag-deal si Trillanes. Sige, sapakin mo ako. Duterte, sabi po niya. Pero, piperma ka. Nabubuksan mo yung bank account mo. Wala, mga sangkay. Matras din po. Kaya nagtataka din kami noon. Sa lahat na nangyayari, sa popular opinion, sa mga politicians, even sa mga senador. Okay. Kaya crucial yan. Crucial pala yan. At Marian, kahapon dineklara ng sufficient in substance ang dalawa reklamo laban kay VP Sara. Ano nang sunod na mangyayari dito? Yun, yung gusto natin malaman. Jiggy, formal na ngang inatasan ng Kamara yung kampo ni VP Sara na sagutin ang mga reklamo. Natanggap na nga ng kampo ni VP Sara yung notice at yung kopya ng dalawang impeachment complaints. May 10 araw po ang kampo ng bise para sagutin ang mga reklamo. 10 days. At kung halimbawa hindi sagutin to ng kampo ni VP Sara, pwede bang gawin niya ito? Ano ang sabi ng mga kongresista? Yes, Jiggy, kung hindi nga sumagot yung kampo ng bise ayon kay Congresswoman Luistro, ibig sabihin po, wini-waive o isinusuko na niya yung kanyang karapatang Ayun lang. sagutin ang mga alegasyon. Kumbaga, talo na siya. Tuloy pa rin naman ng komite yung pagdinig sa kung ano lang yung meron sila tulad nga po ng reklamo at mga affidavit. Paglilinaw lang din, Jiggy, itong paghahain ng pleadings ng kampo ni VP Sara ay hindi pa paghuhusga doon sa merits ng kaso. Correct. Kundi pa yon mga sangkay. Magkakaalaman po talaga yan doon sa Senado. Wala pang guilty o not guilty rito. At Jiggy, sa April 8 nga, target ng komite na mag-convene muli para i-sworn in yung mga pleadings at i-deliberate kung may sapat na grounds for impeachment laban sa bise. So, tingin ko, tutuluyan po talaga ng Kongreso. Yan muna ang late. No? At alam nyo, ito yung bad news sa mga DDS. Kapag ka natalo si VP Sara sa impeachment trial, tanggal po siyang vice presidente, hindi na rin po siya makakatakbo bilang politiko. Yan ang masaklap. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.